yan mga kaibigan, magandang hapon at nandito lang tayo sa panibagong tutorial at panibagong ipapakita sa inyo at ituturo. So itong nasa likod, yung hawak ko ngayon, ito yung tinatawag nating PVC tubular column. So ito yung nakakabit ko ngayon, itong 5 at meron tayong ditong isa. So ipapakita ko sa inyo kung paano natin ito ikakabit ng simple at madali. So kung gusto nyo palang matuto kung paano natin ito ikinakabit, ay panoorin na itong ating buong video. So tara, let's go! So ang una kong ginawa ay nasukat muna ako sa distansya mula sa kisame natin hanggang sa ating tinatawag nating sahig. Sinukatan natin, kailangan sakto at hindi kulang para yung pag-fix natin doon sa taas ay walang tinatawag nating agwat. So ganun kalinis po yung ating natapos, yung 5. So meron tayo ditong kulang na isa, yan po yung ating ikakabit ngayon at ipapakita sa inyo para matuto naman kayo kung paano kayo magkakabit ng tinatawag nating tubular column. So ito yung mga nagamit natin at ginamit natin ngayon sa pagkakabit nito. So meron tayong mga barina, meron tayong normal nails, tapos ito yung ating panghuli na ikakabit na tubular column. Ito. So PVC ito. And then pumili po ako ng tinatawag nating kahoy o itong kahoy natin na 1x2. Ito yung tinatawag nating pansahig doon para kakabitan ng ating WPC. So ito ay pwede nating mabili sa tinatawag nating lumber o mga nagbibenta ng mga kahoy. So nagpaputol ako ng ganitong sukat para hindi na ako mahirapan sa pagkakabit. So ang una natin gagawin rin is itong naputol natin na PVC tubular column. Meron siya dito ang tinatawag nating partition sa gitna. Ginawa ko lang is tinanggal ko yung gitna. Tapos itong tinatawag nating kahoy na 1x2, ito yung isasalpak natin dito. Bale, yun ang maghahawak ito sa ating tubular column. So, papakita ko sa inyo kung paano natin ito gagawin. So, tara, let's go. Meron na tayo dito may marker or marking. Ito yung ating basyan sa pagkat ng ating tinatawag kahon. So, dito siya sasalpak. Bale, magiging ganito yung ano niya, function sa ating kahoy. So putulin tayo ng isa, dalawa, at ang gagawin na ganito, ito yung pataas, tapos yung isa para sa baba, para hindi gagalaw at matanggal yung ating tubular column.
bale na kabitan na natin ng tinatawag nating housing or yung hawakan o kahoy para sa ating tubular na column. So sa baba na tayo, ganun pa rin yung proseso. Kailangan pa natin sukatan dito yung distansya. So same process, kung ano yung ginawa natin sa taas, ganun rin yung ating gagawin sa baba. So kailangan natin magsukat. So, kailangan natin ng masukat dito yung distansya. So bali 3 inches. Tapos yung marker, lagyan natin ng latanan dito, and then lapis. Yes. Yan yung palatandaan natin. And then, kita niyo yung marka. Tapos ulitin natin patagin yung pangulina. Tapos ito yung kakabit natin dito. So kailangan na natin itong putasan gamit yung ating barina. Gamit tayo ng screw kasi ipapako natin dito sa sahig yung ating kahoy para hindi gagalaw. So ngayon mga kaibigan, sasalpak natin yung panguli nating PVC tubular column. So ang una nating ikakabit ay yung taas. So wala itong putol para kita niyo kung paano. So salpak ko ito. Ayan. Sa baba. Okay. Pakita ko rin sa iyo kung paano natin ikakabit yun sa baba. So wala putol ito. Yung video. And then, ayan. Yan po. Okay. Kita nyo. So, tutulak na natin. Shot natin. Ayan. So, ano lang. And then, magkana kayo. Itong mga binutasan natin, yung napansin nyo, nilagyan natin ng mga number or bilang. Itong bawat pinutol natin. At kasi, ibabalik natin dito. Ito, lalagyan natin ng glue or pandikit para mabalik ito. So, ano lang. Ito yung ari nating tubular. Dos na yan. Yung kulang na lang ito. Lalagyan natin ito ng pandikit para ibalik ito sa ating binutas na tubular ito. Okay. So, yun na. So ayan mga kaibigan, okay na, nakakabit na natin lahat itong ating tubular column. So sana may natutunan kayo sa ating pinakitang video ngayon at sana huwag nyo kalimutan mag-like at mag-subscribe sa ating channel. So hanggang sa muli, paalam, peace out, bye bye!
Alright.